So ayan, ito na ang resulta. So nagpag kami ng 48 volts, ayan o, 13.6 volts. So ito, naka-high na ito, naka-full loaded. Ayan. So ito yung 48 volts nya, itong original. So ayan, naka-aircon pa tayo nyan. So naka-loaded to lahat, nakabukas lahat. So ito yung kanya, 13.7. So okay na yan. Tapos ang yung battery current nasa 64 amperes. So ibig sabihin okay na, wala na negative. So ito yon, inaramin namin sa kabila na Kobanguha unit. Ito yung 48 volts. So ilinagay mo muna na ito yung 4 temporary. Ayan, so okay na siya sila. So, ito yung guys. So tinitig namin yung kanyang 48 volts. So okay na, normal na 45.6. ayan. So ito yung mga cell nya, mga voltage. So okay na siya, mga signal. Tapos relay connect kasi. Ayan. So normal na. So ang current, battery current nya nasa 1.0.520 o 19. So pabago-bago guys. So ibig sabihin okay na siya ang ating battery pack. So pinalitan na natin to guys. So yan, magti-test drive kami itong Gilio Kabang. So ito yung guys, pinapakita ko sa inyo kung paano ito mag-detect sa ating laptop na stream data sa ating Okabango. Yan. So ito na yung tinitignan namin na code na siya sa ating 48 volts o battery pack. Yan, relay battery pack niya. So nasa 45.6. Yan, so ito yung test run namin para makita namin guys. So ito yung ating pinakamabagsik na technician. Kumakailan lang man yan guys, pero hindi basta-basta yan. So ako na ang taga video guys. Ayan, gagal. ayan. Okay guys, so sana meron kayong matutunan sa aking ginablog ngayong araw na ito sa ating Gilio Kabango about sa hindi nagcha-charge sa ating battery. So ito yung mga kinalaman sa 48 volts guys. So maraming salamat po sa manonood sa aking YouTube channel. Marius Guys lang po. Ayan, bye bye.